Verse 20. Then Noah built an altar to the Lord and took some of every clean animal and some of every clean bird and offered burnt offerings on the altar. And when the Lord smelled the pleasing aroma, the Lord said in his heart, I will never again curse the ground because of man, for the intention of man's heart is evil from his youth. Neither will I ever again strike down every living creature as I have done. While the earth remains seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night shall not cease. Pumunta tayo sa chapter 9, verse 8. Chapter 9, verse 8. Then God said to Noah and to his sons with him, Behold, I establish my covenant with you and your offspring after you, and with every living creature that is with you, the birds, the livestock, and every beast of the earth with you, as many as came out of the ark. It is for every beast of the earth. I establish my covenant with you, that never again shall all flesh be cut off by the waters of the flood, and never again shall there be a flood to destroy the earth. And God said, This is the sign of the covenant that I make between me and you and every living creature that is with you for all future generations. I have set my bow in the cloud, and it shall be a sign of the covenant between me and the earth. When I bring clouds over the earth, and the bow is seen in the clouds, I will, yung nagsasalita sa verse 15, Diyos, I will remember my covenant that is between me and you and every living creature of all flesh. And the waters shall never again become a flood to destroy all flesh. When the bow is in the clouds, I will see it and remember the everlasting covenant between God and every living creature of all flesh that is on the earth. God said to Noah, This is the sign of the covenant that I have established between me, God, and all flesh that is on the earth. Ito ang salita ng Panginoon. Makakaupo na po tayo. Yung nakaraang pangangaral natin tungkol sa kasamaan ng tao, tapos dun sa baha na parusa ng Diyos sa kasamaan ng tao. Nandito na tayo ngayon sa talata kung saan tapos na. Tapos na yung baha, sumupa na yung baha, at pagkatapos ay, anong nangyari? Nag-establish yung Diyos ng covenant kay Noah at sa buong sanlibutan. Ang isa sa paulit-ulit nating mababasa dito na statement, lalo na sa chapter 9, ay in-establish ng Diyos yung kanyang covenant. Chapter 9, verse 9, verse 11, verse 12, maging verse 17. Tandaan natin, sa chapter 8, verse 20 onwards, nag-offer si Noah bilang papuri sa Diyos. Pero yung Diyos yung nagsimula ng covenant. Yung Diyos yung nag-initiate ng covenant. Yung covenant na yon kay Noah ay nakasandal sa soberanong initiative at faithfulness ng Panginoon. And interestingly, at tawag natin dito Noahic Covenant, covenant kay Noah, pero sa totoo lang, hindi lang ito covenant kay Noah. Kasi nabasa natin dito, covenant niya to sa lahat ng nabubuhay sa mundo. Kahit nga sa hayop, covenant niya ito eh. Sinabi nga, buong sanlibutan, buong earth. Covenant ito ni Yahweh sa buong creation. No? So sabi yan sa verse 9 to 10 hanggang 13. Paulit-ulit, nababasa nyo, all flesh, and even with the earth. Now, bakit nagbigay ang Panginoon ng covenant na ito dito kay Noah at sa buong mundo? Ano yung purpose?
Ang pinaka-purpose ng Noahic Covenant ay para i-preserve yung mundo. Para panatilihin yung mundo. Para hindi siya mawasak. Hindi niya na ulit wasakin yung mundo sa pamamagitan ng baha. Sa kabila ng pagiging makasalanan pa rin ng tao. Maalala niyo, sinners pa rin yung tao eh. Hindi tumigil yung kasalanan. Winasak ng Diyos yung buong mundo, pinatay niya lahat, iilan lang yung natira, dahil sa kasalanan. Pagkatapos ng baha, hindi tumigil yung kasalanan. Meron pa rin. Pero ang bago ay nangako na yung Diyos na sabi niya, kahit na ganyan kayo, kahit na nagkakasala pa rin kayo, mula sa pagkabata ninyo, hindi ko nagugunawin yung lahat. At nagbigay siya ng tanda, yung bahaghari sa ulap. Sinabi niya, kapag nakikita niyo yung bahaghari sa ulap, tanda iyon ng tipan ng Diyos kay Noah, na hindi niya na ulit wawasakin ang sanlibutan ng pangkalahatan, na in a universal sense. Kaya sobrang lawak nitong tipan na ito kay Noah kasi panglahat ito. Tapos hindi lang sa panahon nila. Sinabi even to the future generations. Ibig sabihin hanggang sa atin. At hanggang sa dulo ng panahon until the end of the age. No? Kaya ito yung mensahe natin na yung bahaghari ay tanda ng tipan ng Diyos na hindi na niya muling lilipulin yung buong mundo sa pamamagitan ng baha. At makikita natin dito, una, yung pangako ng Diyos. Pangalawa, yung tanda ng tipan na yon. First is the promise of the covenant. And pangalawa, yung sign ng covenant. Sa chapter 8, verse 22, very clear na sinabi ng Panginoon, while the earth remains, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night, shall not cease. Ito yung pangako niya ng tipan. Nangako siya na hindi niya nagugunawin yung lahat at magpapatuloy yung lahat ng nangyayari dito sa mundong ito. He has promised that despite the continuing sin of humanity, hindi dahil naging matuwid na yung tao after Noah, sa kabila ng pagiging makasalanan ng tao, verse 21, the intention of the heart of man is evil from his youth, ay pananatilihin niya yung pag-ikot ng mundo, pananatilihin niya yung nangyayari dito sa mundong ito, sa kabila ng kasamaan ng mga tao. Kaya isipin natin, mga kaibigan, mga kapatid, na sumikat yung araw kanina dahil sa Noahic Covenant. Hindi nawasak yung mundo kahapon dahil sa Noahic Covenant. Dahil dito. Bakit nagkaroon pa tayo ng tag-ulan pagkatapos ng tag-init? Pinreserve ng Diyos yung lahat dahil sa tipan niya dito sa nakasulat na ito kay Noah. Bakit? May mga nangyaring masama? Yes. Pero bakit hindi lahat? Ba't hindi global? Bakit hindi panglahatan? Dahil may tipan yung Diyos kay Noah sa kabila ng pagkamakasalanan natin. Sa kabila ng kasalanan ng maging generation natin. Bakit hindi pa natupok lahat? There is perpetual evil, pero bakit walang universal na pagkawala ng lahat? Dahil sa tipan ng Diyos kay Noah. Nung around June to July, ang binabasa namin sa family worship ay yung Book of Revelation. Hindi madali yon, pero isang napansin ko doon sa Book of Revelation, doon sa judgment ng Diyos, palaging 1/3 lang. Pag merong gera, 1/3 lang namamatay. Pag merong famine, 1/3 lang. Kapag merong kamatayan, 1/3 lang. Pag binasa niyo yung Revelation, bakit puro 1/3? Perhaps, dahil yung sa kabila ng kasalanan ng tao, sa kabila ng judgment na binibigay ng tao, ipinapakita pa rin ng Diyos na siya ay soberano at hindi niya hayaan yung buong sanlibutan na mawasak. Consistent sa promise niya dito sa Noahic Covenant. Na sa kabila ng kasalanan ng tao, hindi ko wawasakin yung buong sanlibutan ng panglahatan. Kaya mga kapatid, maging mapagpasalamat tayo sa bawat araw. Let us be grateful.
Bawat araw, bawat pagsikat ng araw, bawat pagbago ng panahon, magpasalamat tayo na hindi pa winasak ng Diyos yung lahat. Pinapanatili niya yung lahat. Let us thank God for ordinary days. Let us thank God kapag sumikat yung araw. Let us thank God na gumising tayo. Bakit? Kasi pinanatili ito ng Panginoon. Alam niyo, sobrang daming mga global fear mongering na mawawasak daw yung mundo. Kamakailan lang sa atin yung COVID-19. No? After COVID-19, tagal ng lockdown, isip wala na. Magiging malala na to, magiging katapusan na. Nung 2012, ilang taon lang tayo noon, yung iniisip nila magugunaw na yung mundo according sa Mayan calendar. Ba? Iniisip nila, wala na, katapusan na ng mundo. Kung ano-anong mga hoax, kung ano-anong mga conspiracy theories, yung mga napapakinggan natin, sabihin, mawawasak yung mundo sa ganitong araw, mawawasak yung mundo sa ganitong araw, no? Maging yung mga iniisip natin na nuclear, no? Magkakaroon ng nuclear war, mawawasak yung lahat. Magigera lahat, mag-worldwide, world war pala. Tapos mawawasak lahat. Hindi tayo natatakot na mawasak yung mundo dahil naniniwala tayo sa pangako ng Diyos kay Noah. Hindi tayo papadala sa pangkalahatang takot dahil ang pinaniniwalaan natin ay hindi yung sinasabi at mga predictions ng mga tao, kung hindi yung pangako ng Diyos dito sa tipan kay Noah. But let us remember, we do not deserve such preservation. Hindi natin deserve yon. Hindi natin deserve na ma-preserve tayo. Pero binibigyan pa rin tayo ng Diyos. Panibagong tag-ulan, panibagong tag-init. Kasi wala sa ating winter di ba? Sa ibang bansa, merong winter dito. Pero meron tayong mga seasons. Panibagong umaga, panibagong araw. Lahat ng yun ay binibigay ng Panginoon dahil sa katapatan niya doon sa tipan niya. Kailangan kapag dumating na yung bagong araw, maalala natin. Panibagong umaga to dahil tapat yung Diyos sa tipan niya kay Noah. Let's remember that. Ganon tayo makakapag-isip biblically. Hindi natin isipin, panibagong araw na naman. Hindi, salamat sa Diyos. Panibagong araw na naman. Kasi hindi ko deserve yung panibagong araw na to. Hindi, patay tayo lahat. Dapat gunawin tayo lahat. Dapat ulitin yung nangyari sa panahon ni Noah na nag-grieve yung puso ng Panginoon. Pero bakit hindi? Dahil sa tipan niya kay Noah. Now, anong kailangan natin i-distinguish itong tipan ng Diyos kay Noah sa tipan niya sa bagong tipan? Doon sa tinatawag nating ebanghelyo. Yung Noahic covenant, ang ginagawa niya lang ay pine-preserve niya yung creation. Hindi niya hinahayaang mawasak ito. Pero, wala kayong makikita dito na nakakaalis ng kasalanan. Yung Noahic covenant. Sabi, ang Noahic covenant ay patience ng Diyos. That's it. Nagiging mapagpasensya yung Diyos. Makasalanan kayo, hindi ko kayo wawasakin, nagpapasensya ako. No? Pero, walang kahit isa dito sa Noahic covenant yung nagbabayad sala para sa kapatawaran ng kasalanan. Yan ang exclusive sa bagong tipan, sa tipan ng Diyos, sa tipan ng biyaya. Dito sa Noahic covenant, nangangako siya na hindi ko kayo parurusahan physically. Physically. Yung temporal world, yung sinasabi dito. Pero hindi sinasabi ng Noahic covenant na hindi nyo na pagbabayaran yung sala nyo. Walang ganong sinabi dito. Sinabi lang, hindi ko nagugunawin yung mundo. Hindi mamamatay yung lahat ng tao nang sabay-sabay ng pangkalahatan. Pero meron pa ring paghatol. Hatulan pa rin tayo ng Diyos sa mga personal nating kasalanan. Hatulan pa rin tayo ng Diyos para sa ating mga kasalanan. Kaya dito, kailangan natin yung ebanghelyo. May kailangan tayo higit sa preserbasyon.
May kailangan tayo higit sa bagong araw. May kailangan tayo higit sa pagpapanatili ng Diyos sa mundong ito. At yan yung makikita natin sa bagong tipan. Sa bagong tipan lang, mayroong kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kaya wag nating iisipin na basta buhay ako, okay na ako. No. Hindi yun. Hindi yun ang pinakakailangan natin. Kasi pwede tayong buhay, pero condemned. Pwedeng pine-preserve tayo ng Diyos dahil sa covenant niya kay Noah, pero nananatili tayo sa ilalim ng hatol ng Panginoon. Kaya yung tanong sa atin, anong ginagawa natin doon sa pagpapala sa Noahide Covenant? Anong ginagawa natin sa panibagong araw na binigay niya ulit sa atin? Anong ginagawa natin doon sa preservation na buhay na meron tayo? What are we doing to that time? Sabi ng New Testament, redeem the time. For the times are evil. Kaya wag lang natin i-enjoy yung buhay na binigay sa atin ng Diyos, pinreserve ng Diyos, yes, pero alalahanin natin na yung pasensya ng Diyos ay pagkakataon para tayo ay magsisi at manampalataya. Lalo na sa inyo, mga kaibigan, mga bata, kaya kayo binibigyan ng taon, hindi para sa wala. Kaya buhay ka pa rin hanggang ngayon, hindi yun para sa wala. Kaya nakakapakinig ka pa rin ngayon, hindi dahil sa wala. Yun ay pagkakataon para manalig ka sa Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo na nagbayad sala. Mga hindi pa mananampalataya, come to the Lord Jesus Christ by faith. Hindi sapat na ikaw ay buhay lang. Lumapit ka sa Panginoong Hesukristo para sa buhay na walang hanggan. Pangalawa, yung tanda ng tipan. So may promise siya, may promise yung Panginoon, pero nagbigay pa siya ng sign para sa covenant na iyon. Ano yung sign na binigay ng Diyos? Verse 14 hanggang 16. Yung tanda niya ay sinabi dito, bow in the sky. Pana sa himpapawid. No? Pero ito yung interesting. Paulit-ulit na sinabi ng Diyos na kapag merong rainbow, ang sinabi niya, aalalahanin ko yung tipan. Yun yung nakalagay. Kapag daw merong rainbow, sino yung makakaalala? Siya. Verse 15. Anong sinabi dito? 14, when I bring clouds over the earth, and the bow is seen in the clouds, kapag daw may rainbow, verse 15, I, God, Yahweh, will remember my covenant that is between you and me. Verse 16. When the bow is in the clouds, I, Yahweh, will see it and remember the everlasting covenant between God and every living creature of the flesh, of all the flesh that is on the earth. Hindi ba tayo mapapatanong doon? Kapag daw may rainbow, paalala yun sa Diyos. Paalala yun sa Diyos na na mayroon siyang tipan, na hindi niya nagugunawin lahat, na hindi niya pupuksayin lahat. Kanino siya paalala ulit? Sa Diyos. Dito sa text, kanino paalala yon? Sa Diyos. It is a reminder for God. Pero kilala natin yung Diyos. Kilala naman natin yung Diyos. Kailangan ba ng Diyos ng paalala? Nakakalimot ba yung Diyos? Nawawaglit ba yun sa isipan niya? Ay, nakalimutan ko. Oo nga pala, hindi ko nga pala gunawin. Meron bang memory lapse ang Panginoon? Hindi, omniscient siya, di ba? Nakikita niya nga yung puso ng tao eh. Hindi siya tulad ng tao. Pero bakit sinabi dito, bakit siya mismo ang nagsabi na kapag meron daw bahagahari, ay magiging paalala yun sa kanya. Let's remember na kapag nakakabasa tayo ng ganitong mga
descriptions ng Diyos sa sarili niya na parang pangtao, ang uunahin nating iisipin ay ginagawa niya to at sinasabi niya to para sa atin. Nagpapakababa siya para maintindihan natin. Para mapagtibay yung pangako niya. Kasi kailangan natin yun eh. Kailangan natin nung pagpapatibay ng pangako. Sa totoo lang, kahit wala nang ganito eh. Sabihin lang ng Diyos, nangangako ako, hindi ko nagugunawin lahat. Dapat yun, sufficient na yun, di ba? Kaya lang alam niyo yung problema, hindi kasi malakas palagi yung pananampalataya natin. Hindi malakas palagi yung pananampalataya natin. Kailangan yung faith natin, minsan, kailangan ng may makita, may panghawakan. Kaya sa pagkakataon na ito, wag nating isipin na nakakalimot yung Diyos. Non-negotiable yon. Non-negotiable yung mga pang-Diyos na katangian. Kaya pag nakikita tayo na pang-taong katangian, nagpapakababa siya nun para sa atin. Therefore, anong ibig sabihin? Na alalahanin ko, yun ay para sa atin na mga mahihina ang pananampalataya. Na maalala natin na, oo nga, aalalahanin ito ng Diyos. Oo nga, hindi niya ito kakalimutan. Oo nga, ikikip niya yung promise niya. Kailangang sabihin niyo ng Diyos, bumababa yung Diyos sa posisyon natin, sinasabi niya, aalalahanin ko. Kahit hindi niya sabihin yon, pero sinabi niya para sa atin at nagbigay siya nung tanda. Sa Hebrew, yung bow na yon ay warrior's bow. Yun ay pangdigmaang pana. Pana yon para pumatay. Yung salitang yon, no? Hindi natin pansin kasi yung rainbow ang kulay, parang pambata, ganon. Pero yung bow na ginamit dito, na salita dito, ay pangdigmaang pana. Kaya kapag sinabi na inilalagay yung pana sa langit, parang sinasabi ng Panginoon dito sa imagery na yon na hindi ko na kayo pupuksain. Sinasabit ko na yung pangdigma ko. Nakatutok siya sa taas. Ganon yung bow. Hindi ko kayo pupuksain. Dapat pupuksain ko kayo eh. Dahil sa kasalanan nyo eh. Pero hindi na. Isasabit ko itong armas ko para sa inyo. It is a fitting image ng judgment ng Diyos na pinipigilan. It is a fitting image. Yung bow in the sky. Kaya tandaan natin, yung bahagharing yan ay sakramental na tanda ng Diyos, ng katapatan niya sa tipan, na iingatan niya yung mundo mula sa lubos na pagkawasak. Because those physical sacraments are visible signs of invisible realities. Hindi naman natin nakikita yung pangako ng Diyos, Noahic Covenant. Pero may physical para sa spiritual. May physical na pinapakita yung Diyos para sa hindi natin nakikita. Yan yung mga sakramento, ang daming sakramento sa Biblia, sa bawat tipan. Naalala nyo nung kay Adam and Eve, merong sakrament dun sa Eden, yung tree of life. Dalawa yung puno yung puno na bawal yung kainin at may puno na tanda ng buhay. May mga sign din sa Old Covenant, sa Israel. Ano yung tanda nila? Pagtutuli. Pagtuli ka, covenant people ka. Mga physical na tanda. Dito sa Noahic Covenant, nakikita, bahaghari. No? Yung mga yan ay mga physical o nakikita na mga tanda para sa hindi nakikitang mga pangako ng Panginoon. Again, God does not need to do that, pero ginagawa niya yon para palakasin yung pananampalataya natin. Para mas lumakas yung paniniwala natin sa Kanya. Sa mga may asawa na, meron kayong wedding ring. Sa totoo lang, pwede bang ikasal ka ng walang wedding ring? Pwede naman eh. Maggalit lang sa'yo, misis mo.
Kasi, pero sa totoo lang, pwede bang wala? Pwede naman eh. Nung kay Adam and Eve, wala naman silang singsing. Pero naging universal sign siya na married ka na. Kapag meron kang nakitang tao na may singsing sa ring finger, kasal yan. Hindi naman nakikita yung kasal eh. Hindi naman nakikita yung marriage eh. Pero yung reality na yon ay pinapakita doon sa tandang yon. Ganun yung rainbow. Ganun yung bahaghari. Hindi nakikita, nababasa natin, hindi natin nakikita, pero ito ay nagpapaalala sa pamamagitan ng bahaghari. That's why when you see the rainbow, pag nakikita natin yung bahaghari, maging sa mga bata, turuan natin sila. Kapag nakikita niyo yung bahaghari, huwag niyo isipin LGBTQ. Ninakaw nila yan. Hindi nila sign yan. Sign yan ng Diyos kay Noah. No? Huwag natin isipin LGBTQ. Yan ay tipan ng Diyos kay Noah. Kapag nakikita mo yung bahaghari, paalala iyon na dumadaloy pa rin yung kasaysayan. Meron pa rin buhay. Meron pa rin 2026 dahil tapat yung Diyos sa pangako niya. Dahil tapat yung Diyos sa pangako niya kay Noah. Bakit nandito pa rin tayo ngayon? Dahil sa effort ng tao? Kasi pinigilan ng tao yung pagkawasak ng mundo? Ganun ba yon? Hindi. Dahil sa basta lang umiikot yung mundo, may mga ganyang paniniwala, hayaan mo lang yung mundo, magse-self-heal siya. No? Magiging maayos siya ng sarili niya. Hindi. God Himself sustains creation. Anong sinabi ng Hebrews? He upholds the universe by the word of His power. Hawak-hawak ng Diyos yung buong universo sa kamay, sa palad ng Kanyang kapangyarihan. Kaya itong bahagharing ito, tandaan natin. Merong bagong umaga dahil katipan ng Diyos kay Noah. Pag nakikita natin yung tandang yun, ang iisipin natin yung tanda ng Diyos kay Noah. Huwag nating hayaan yung mga taong mag-attach ng meaning doon. Hindi sa kanila yon. Ang kasulatan ang nagbibigay ng definisyon. Ang kasulatan ang nagbibigay ng kahulugan. Ang Diyos yung naglagay niyan. God is the God of the rainbow. He is the God of Noah. And He is the God of all the earth. Now, dahil ito, bahaghari ay isang tanda, tignan din natin na meron tayong higit na tanda sa kaligtasan natin. There is a greater sign, higit doon sa rainbow na yon, sa Noahic Covenant. Ano yung tanda natin sa kaligtasan natin sa bagong tipan? Meron tayong dalawa. We have 2 covenant signs. We have 2 sacramental signs. Kay Noah, preservation is the bow in the sky. Sa bagong tipan, ang tanda sa atin na binigay ng Diyos, nakikita na hawakan ay una ang bautismo. Mayroong tubig, bautismo. Pangalawa, ang banal na hapag, ang tinapay at ang alak. Mga nakikita, nahahawakan, natanda ng eternal na kaligtasan. Yan ay mga sacramental signs ng New Covenant. At sa covenant na yun, nagliligtas ang Diyos ng mga tao mula sa kasalanan nila. Sa Noahic Covenant, ang promise, ipe-preserve ko yung mundo. Pag nakita niyo yung rainbow, ipe-preserve ko yung mundo. Ngayon, sa bagong tipan, kapag merong binautismuhan, yun ay tanda ng Diyos, pinatawad ko siya sa kanyang mga kasalanan, hindi ko naaalalahanin ang lahat niyang kasalanan. Kapag nagpapartake tayo ng tinapay sa Lord's Supper, ng alak sa Lord's Supper, tanda iyon. Pinapatawad ko na sila sa kanilang mga kasalanan, hindi ko naaalalahanin ang kanilang mga kasalanan. Yun ay nahahawakang tanda para sa mahina nating pananampalataya. Hindi yung mga signs ang nagpe-preserve. Hindi, yung Diyos, no? Yung rainbow, hindi naman yan yung pumipigil na wawasak yung mundo eh. Pero tanda yun ng Diyos.
Yung Lord's Supper at baptism, hindi nakakapagligtas yun. We don't believe that. No? We do not believe in sacramentalism. We do not believe na kapag binaptize ka, masisave ka. We do not believe na kapag nagpartake ka ng bread at wine, masisave ka. Na yun yung automatic. No. Pero yun ay tanda. Hindi yun bara-bara. Hindi yun basta-basta. Yun ay binibigay bilang deklarasyon sa isang taong nagkukumpisal kay Kristo. Yes, you are a Christian. Yes, you are saved by grace. Yes, you are forgiven of your sins. Hindi nakakapagligtas yung mga yon, pero yon ay nagsisignify sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya, di ba, yung baptism, it signifies the death, burial, and resurrection of Christ. Hindi ba yung bread and wine, it signifies the death of Christ? Yung mga yon ay pagbibigay lakas sa mananampalataya na oo nga, pinatawad pala ako. Oo nga, niligtas pala ako. Oo nga, meron palang kaligtasan. Yung Diyos ng bahaghari ay Diyos ng bautismo. At siya rin ang Diyos ng banal na hapag. Now, Christians, mga mananampalataya, kapag inaalala mo yung baptism mo, when you remember your baptism, kasi isang beses lang, hindi naman pwedeng paulit-ulit yun eh. Yan yung isang beses lang natin gagawin. Kapag inaalala mo yung bautismo mo, many years ago, yung iba sa inyo, mga nakaraang taon lang, kapag nagpa-partake ka ng Lord's Supper, alalahanin mo na hindi lang pineserve ng Diyos yung buhay mo. Hindi ka lang niya binigyan ng bagong araw. Yun yung rainbow. Pineserve niya yung buhay mo. Pero pag inalala mo yung baptism mo, pag mamaya, magpapartake tayo ng bread and wine, kapag tinikman mo yung tinapay na yun, natikman mo yung alak na yun, alalahanin mo, niligtas niya yung kaluluwa mo. He has saved your soul. Pinatawad niya yung kasalanan mo. He has pardoned all of your sins. Hindi mo na sila bitbit. Binitbit sila ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kung papaanong assurance ang rainbow sa preservation ng mundo, assurance ng salvation, yung New Covenant sacraments. That baptism is for your faith. That bread and wine is for your faith. Kaya mga kapatid, mga kapwa ko Kristiyano, hindi niya lang pinreserve yung buhay mo. Niligtas ka pa niya mula sa iyong mga kasalanan. Bilang pagtatapos, sa pagkukumpara natin, pag-consider natin sa tipan ni Noah at sa bagong tipan na higit dito, sa parehong tipan, ang Diyos ang gumawa ng tipan. Sa parehong tipan, ang Diyos ang nagpapanatili ng pangako niya. At sa sa parehong tipan, tayo yung makasalanang nangangailangan. In both covenants, we are the sinners and God is the Savior. Yes, ang Noahic covenant ay mabuti, pero ang New Covenant ay mas mabuti. Manalangin tayo. Ama namin, maraming salamat po sa tipan na ito kay Noah. Papasalamat po kami, O Diyos, dahil pinapanatili niyo pa rin kami sa kabila ng kasalanan namin. Nananatili kaming buhay. Kaliwat ka ng balita, nababalitaan namin ang daming namamatay. Pero, O Diyos, bakit hindi pa lahat kami? Dahil tapat ka sa pangako mo. Pero hinihiling rin namin, O Diyos, na maalala namin yung higit mong pangako sa bagong tipan. Higit mong pangako sa tipan ng kaligtasan. Alalahanin namin ito, O Diyos. At sa mga hindi pa mananampalataya, we pray that you will give them salvation. We pray na hindi lang preservation of life, kung hindi salvation ng kanilang mga kaluluwa. Let them come to Christ, our Father. At hiling namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.